natin Ginoong Yesu Kristo, ang ugmas ang Dios nga Amay, ang pagkiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo at sa tubig sang Peñas, si Lydia nakatayo po kay Kristo, kalaban makupot sa iya sa mga kauli. Kapay nga makamit siya, karon upod kay Kristo, sa himaya mawalaksing katapusan. Sa adlaw sa iyang pagbunyag, si Lydia nagsuko kay Kristo. Sa adlaw sa pag-abot ni Kristo, kabay na pagasukupan siya sa iya himaya. Amen. Ang Biblia, sa kabuhi si Lydia nagpakamahal sa Ebanghelyo ni Kristo. Kapay nga si Kristo, nakadi-adi sa iya sa silimang pulong sang kabuhi nga dayon, halika na mabunan sa nagdamay. Ang krus, sa Peñas si Lydia nagpaten sang timaan sang krus, kapay nga makamamit siya sa kadalanan ni Kristo, batok sa sala, kag sa kamatayon. Mamanguyo kita. O Diyos, sa imo nakapatulong ang amal kabuhi, kag ikaw ang kamunuan sa amal palaputon. Itubod nga ang talasang imo alaga ka si Lydia, makadangas sa walay katapusan na kaluwasan, ukot sa katilingban sa imo mga santos. Kinapangayon nga manili sa imo para kay Yesu Kristo, imo anak at aman Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga Katolikan.
sa Pulawan sa kalayo. Kagimbaton sila sa Diyos, nga daw sinulong mahalan. Makahamok sa kamatuloran ang mga nagasalig sa iya, kag ang mga matinauron, magapangauli na kaupon niya sa paghitungan. Tungod na nidana para sa iya, mga pinili ang iyang grasya pagkaluoy, kag nagapatungan siya para sa iya pinili. Ang pugong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nagakalibay ako sa magsilin sila sa ako. Dahil magkadto kita sa balay sa Ginoo. Kagaw nagatindog kami sa sulod sa imong mga porta o Jerusalem. Ang Jerusalem din patindog bilang isa ka syudad nga nabuos sa mga libon. Dili nagakakilad ang mga tribo sa Ginoo. Suno sa ginsugo sa Israel sa pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Kay dili ipahamtang ang mga hukmanan sa kaliwat iba't magpangamuyo para sa pagkilala sa Jerusalem. Kabay ng magpauswabon ang mga nagahigugma sa Ginoo. Kabay na may pagkilala sa sulod sa imong mga pagod. Kag may kapaturan sa sulod sa imong mga tol. Tungod sa akong mga paryente at mga abyan, magasiling ako. Ang paghigaan
Si Jesus nagsiling, nagapasalamat ako sa imo o Amay, Ginoo sa langit kag tuta. Kay kita mo ini ang mga butang sa mga maalam, kag may kinothan. Kag ginpahayag mo sa mga makamay. Oo, Amay, kay amo ini ang imo naghamutan. Ang tanan gitugyan sa latanamay sa akin. Wala sing may nakakilala sa anak, kundi ang Amay. Wala sing may nakakilala sa Amay, kundi ang anak. Ang bisan sino nga nakamutan sa anak, na ipahayag ang Amay. Kari kamo sa akin, kamo tanan nga nabaglayan, kag may pinapasan, kag papahuwayan ko kamo. Itakot ninyo ang aking singkaw, kag magtuon sa akin. Kaya ako ang ulo kag mapaginugoson, kag makakita kamo sa kapahuwayan para sa inyo anak. Kaya hapos daton ang aking singkaw, kag mamamaan ang aking palasan. Mga kauturan ng Ebanghelyo sa Ginoo. Inibuka ko ang mga bukod kay Kristo, ayan na agka sa inyo at ayan. Sa mga kabataan, kag mga paryente ni Lydia, na subong nakatipon kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa iya kabuhi. Condolence sa iyo tanan. Adong duman po, last time, nagpisita ko si Lydia sa hospital sa pagpabaglis sa iya. Nakita ko isa ka tao. Bisan luya ang lawas. Bisan may sakit pa. Gusto may istorya. Gusto may yuko. Kaya diri makita natin ang bahal-bahal nakalipay sa iya katigusto. Ang mga nakasubong na nakatsipon kita, may dalawa kakalay. Isa, kasuro. Kasuro sa ating mga nakigusto. Kasuro tungkol kay wala na si Lydia, physical na upot natin. Kasuro tungkol kay ang iya mga jokes, mga istorya-istorya, mga stories, hindi na ito magkasian alin sa iya papa. Kasabot tungkol kay ang iya ang nakabantay sa iya, kapi na nakahambal, tuloy ka diri, tuloy ka mo ako, lagaw, wala rin. Kasabot tungkol kay sangguin pa kanabisan sa wheelchair, gusto magsimba. Kasabot tungkol kay gusto niya pinili ang pangamuyo sa mga kapainan kag mga misyonero. Hindi na tanan, manunuman natin kag iba pa ang hikimot tanan ay kasakit sa nakigusto. Pero may dagok pa din ang pagpasalamat. Pagpasalamatan kay ang kahoy ni Lydia, isang nagdako din ng grasya, hindi lang sa iya pamilya, kundi sa tanan na nakakilala sa iya. Kapagyan natin sa ating mahapon ng aparasahon, ang mga kalansan ng mga tao, yarak sa kamot sa Diyos. Daw ano ka namin na handog, hindi lang inutulong, kundi paglaong. Kapag pamaisar natin si Nanay Lydia, daw amorogit ini ang iya kabuhi. Isa ka matarong na kalat,
na nagsaligid sa Ginoo tungkol sa katapusan. Bisan tigulan na siya, bisan naka-wheelchair, wala din siya luya sa iyang pagbuo. Sa baylo, pinapilit din niya na makatapos sa simbahan hasta nakaabot na si Olga, hindi rin siya kaya. Mga kautugan, hindi natin makita na ang magtugong ng pagtuo hindi nakadepende sa pusok sa lawas, kundi sa pugma sa takipusoon para sa ating mahal na Diyos. Tatulungan ko, ang siling Elijah, Biblia, kapili siya nag-aampo sa mga kapalian. Ilabi lagi ng mga ay lahat sila pili sa ilang pamilya. Daw simple lang. Pero hindi isa kadako na misyon. Kaya ang pag-ampo may dahon na hindi natin makita, pero ginapat siya sa Diyos. Sa Ebanghelyo natin, napatiyan natin, makato kamo sa akin, kamo na inakapoy, inabukatan, kakatagan ko kamo sing kapahuwayan. Inigila mo ang ginpangabuhin Elijah, ang iyang mga kabukatan, ang iyang kahuyan, ang iyang katigulan, wala niya ginpapukatan ang iyang takipusoon. Gintutan niya ini sa mga tawag ng Jesus. Ang ganyan na nakapal siya, ready na mag-meet ang iyang Diyos. Ang resulta, mga kautubo kay Kristo, nanging maliprayon siya, pero nag-anisip puno sa istorya ng pusok sa Espiritu. Bisan ang imbisita siya sa hospital, kaging ano'y imbes na kahagad, ang iyaging pamita amo ang kalipay. Sa iba, kung napadlis na kahagad na daw amo ang tapos na. Pero kay Lydia, at kita po, dako ang kalipay sa pagkikusuko niya. Kahit para sa iya, ang Diyos hindi malaya, kundi malapigit. Mga kauturan, ano balagaan, idarating natin halin sa iya kabuhi. Una, kung ang Diyos sa ating kabuhi, may kaninong ikabisan sa tunga sa kalisod. Kapag may pagtuo kita, ang kamatayon hindi katapusan, kundi pagpalit sa Diyos. Subong, ginapatungtungan natin ang iyang mga isip, ang iyang mga istorya-istorya, at iyang paayo. Pero imbes na magpabilin lang kita sa kasuko, basi mas maayo, na pamangkutong natin ang ating kaugalingon. Ano pala ang matunan ko sa iya kabuhi? Siguro, amo ini, magpabilin na mapalapit kita sa Diyos. Mag-ampo, bisan simple lang, kag malipayon, bisan ano ang kahintanan. Siguro, subong, para na si Lydia sa langit, kadagka-istorya sa Ginoo, kadagka-padayon, iyapon siya sa iya paborito, ay nagtimo ang pag-ampo para sa mga misyonero, mga kaparian. Kapasi ang Diyos matatag sa iya, bahala ikaw sa pagkuling sa iya. Pero mga utong kay Kristo, samtang ginaakpan natin si Lydia sa pamaksang Diyos, magpasalamat kita sa iya kabuhi, kay pinaagi sa iya, ginpakita sa atin
nga ang kabuhi may pagtuo, amo ang kabuhi nga may kahulugan. Ang kabuhi nga may pagtuo, amo ang kabuhi nga may kahulugan. Kakabay pa sa ulitin sa atang kabuhi diri sa kalibutan, masiliman sa Ginoo sa atin. Mayati akan matinumanon nga alagad, tarika sa atin. Ang padayon nila sa pagpangamuyo kay Lydia, kat sa iya pamilya. Subong, kung dahil sa pumiladyo, ayun siya makadlaw. Pero subong ang iya kapa sa ratunan, ang iya talina sa ratunan, ang iya mata sa ratunan, kahit isa kalimutan puno sa mga sala. Kasubong ang mas importante sa iya kabuhi, amor ang mahal na Diyos. Kakapukos niya na atensyon para na sa Ginoo, ay hindi rin pinahanglan na disturbo. Ang ating contribution sa iya kabuhi, magpadayon sa pagpangamuyo sa iya talat. Na ang Ginoo, ang Diyos ang kaluoy, ang Diyos ang hukma, magpatawa na niya mga sala, kapapatan siya sa kinarian sa langit. Amen. Pariyamatito kami. Ang Diyos sa may mga kanagakong napanhaw kay Kristo nga iya alagitan sa mga nilatay, sa dako nga paklako mga muyo kita sa iya, nga iya luwason ang tanan nga mga tumutuo nga nagakabuhi pa kapatay na. Kita tanan ang ampo nga nagasiling, o Ginoo pamatiin ang amon pangamuyo. Ang Diyos sa may nakatagaro. Sa bunyag si Lydia, Valeria Pinglay, nag-angkon sa promesa sa kabuhi, wala siyang katapusan. Ginoo, kabayan siya, iusa, sa tanan niya ng maabyan. Kasakanan ng mga santos sa inyong harian, mga muyo ika. Ginoo, manang nakatipon sa pagpasalamat sa iya kabuhi. Kabay na si Lydia, Valeria Pinglay, magpapabilin sa among tagsa-tagsa at nagpuso, mga minutika. Para man sa ating personal na mga intentions. O Diyos, ang aming palasinungan, katabakot, nagapamati ikaw, sing manigugmaon sa panawag sa pinugatawahan, pamatini ang mga pangamuyo na aming pinahalat para sa amin mga utod na nagtaliwan. Tinloi sila sa ilang mga sala, kakatagi sila sa kapugunan sa kaluwasan, kinapangayog na manilis sa imo, paagi kay Kristo na amin Ginoo.
mahamutan sang Dios Amay nga makagagapo sang tanan. O Ginoo, patuna ang amon mga tulog, kagdawal sa langit ng imo alagad nga si Lydia, upod sa imo anak, na nagapahiusa sa amin kag sa iya, paagi sining sakripisyo sang kaglupay, kinapangayo namin ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ating Dios. Tapos kag amay tigo kag mapuslanon sa aming kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga tumaw magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamanan ka palay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga aming Ginoo. Kay sa iya nagsanag sa amin ang paglaong sa palaaputong magpagpabanhaw. Agod yatong nagakasubok tungod sa malinhawan na kamatayon, malipay man sa panahal sa palaaputong na kabuhi kawalaksing katapusan. Ang kabuhi sa imo mga tumuluo o Ginoo, kinabaylohan lamang wala kinakuha. Kag sa ubos ka gaba inibutan ng kapuluian na umalagilan, ila maagong ang walay katapusan na kapuluian sa langit. Gani bukod sa mga angheles, sa mga arkangeles, kabukod sa tanan na nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami si walay untag sa kalantabon sa imo himaya, nga nagasiling. Santos ikaw nga tuo o Ginoo, kakangay kita ang tanan ng mga sinugang dayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo mo anak ang amen Ginoo, kag sa katon sa Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginakasantos sa tanan ng mga butang. Wala ka ginagapunta sa pagtipon sa isa ka banwa para sa imo, ako nagihala ka din sa pagbudlag sa adlaw, tukop sa iyang pagtulog ang hindi ka sakripisyo sa kahimayaan sa imo anak. Gani ko Amay, paagi sa Espiritu Santo, pasanto sa inyong mga tulog na aming hintigana para sa imo. Agod ang imo iningalawas, kagugo sa imo anak ang aming Ginoong Jesucristo na nagsugo sa amin sa pagselebra sining Eucharistia. Sa tumagabihi sang paglukit sa iya, iyagin po ang aming pamihagbiag ang sinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iyang liging panatag sa iyang mga gintutunan nga nagkasali. Magpuha ka mo tanan, kag
Suman, pagkatapos sang panihapon, iya kinukuha ang kalis nga nagpasalamat iwan. Kakiya inigin palikot sa iya mga tintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kapag inang sa sining kalis. Kainin mo ang kalis sa lakang dugo, ang dugo sa bako kapalay katapusan na kasudan, na igahula para sa inyo at para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akin ang umara. Ibantala natin ang misteryo sa pagkuho. Dali ko amay, ginasapulog namin inisugong ang tumanan sa pagkasakit sa imo anak sa pagbuwas sa amin. Sa iya makatiningal na pagkabanhaw, kag sa iya pagkayat sa langit, sa paginapaabot namin ang iya mahimayao nga pagbalik. Amin ginahalat sa imo sima pinasalamatan, inibalaan pagbuhi nga sakripisyo. Tangga si mahigugmaon sa sininghalat sa imo simbahan, ang biktima nga nakalat sa iya kabuhi sa pagtugpay sa imo. Ito na kami na napabagod sa lawas na dugo sa imo anak, mapuno sa iya Espiritu Santo, kag mangin isa ka lawas, kag pangpunang-punang kay Kristo. Kabayan niya ang himuon, kabayan tapusan na hulog sa iyo. Kababawin naman ang kabayan hulog sa inyong mga pamilya. Nagkasalanan ito kay Santa Maria Virgen Los Niños. Kay Santo Miguel, sa inyong mga apóstoles at martires, kay San Vicente Ferrer, kabukod sa tanan ng mga santos, paagi sa ilang maghuli, nagasalit ng isip ng dahil ng pagkakaroon. Ginoo ng sulitima na pakikuli sa imo at agi ang bukos sa kalibutan sa pagkakagi at kaliwasan, kaliguna sa pagtuo at sa pagiguma ang simbahan na kapanglaparon sa libutan ng Santo Papa na si Leon, ang obispo na si Martin, ang kanan ng mga obispo at kaparian, ang kanan ng mga tao at ibubos sa libutan. O nandun na amay, pagkatili ang mga pamamulo, sinunod kanimalay, sinunod kaniban, ay magiging kondo. Ito naman paagi sa iyong gugma, ang kanahin mo ang mga anak, isang bigyan sila. Dudumang manak sa Biblia, ay itawag sa Biblia buhay, paagi sa pagbunyag sa iya, na isa siya sa pagkamatay ni Kristo. Tugod na makaakit mo siya sa iyo pagkapanikaw. Kung ilalalaroon ang lawas ng mga latyon, sumusang ilalawas ng mga hinaglaan. Dahil na, sinunod kanilan, ang mga huwag naman Kristiyano sa nagkalamatay, at ang kanan na nagkaliwan sa sinikalimutan sa iyo pagkakaan. Pinapaabot man naman ang pag-ambit sa imo himaya ukot sa ila. Dito, O Diyos naman, imo kahiran ang tanan naman ng mga luha, kap maging kaangay kami sa imo sa gihapon, kamakita naman ikaw sa imo matruko na kinaugali, kaaman ikaw pagkatayawon singolay katapusan.
nagalikod na kami sa tanan ng mga palalipan sa nagapaabot kami sa tulahan na adlaw nga amon kinalauman nga makabalik si Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles. Ang partida iginabilin ko sa inyo, ang aking partida iginahatag ko sa inyo. Hindi pagkapta ang amang mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kaksunod sa imong kinsiling, hatagi siya sa partida ikapagiusa. Ikaw na nagakabuhi at nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Ang pagkidait sa Ginoo ay hapon sa inyong tanan. Makatagay kita sa pagkidait. Mga kauturan, yari si Yesu Kristo, ang Kordero sang Diyos, na nagawalak sa mga sala sa kalibutan, ulaman ang mga ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo nila ako sumasunod ka sa akong tulong, at ang minandaman sa ako. Kabay na ang lawas at tugon ni Kristo magdala sa atin sa kapinawalak sing katapusan.
sing panahon sa Paskwa para sa imo alagad nga nagtaliman nga si Lydia. Dahil siya sa imo langiton nga puluinan sa diin yara ang kapawag ang kakilain. Pinapangayo nga malinis sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Antes kita maglakat, magpaalamanay kita sa adan utod na si Lydia. Kabay pa nga ang adan pagpaalam, magpahayag sa adan pagpalangga sa iya. Kabay nga ini magpaagantakan sa adan kaso, kag mapabakot sa adan paglaong, mag-aabot ang atlaw adan siya, yadipon iwat, sing may kalipay, unang pagiguman ni Kristo na makadaog sang tanan ng mga butang, makagabaptisan pa sang kamatay.
ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Batunan ninyo ang iyang anak, ipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Mga santos ang Diyos, tabangin ninyo si Lydia, mga angkeles ang Ginoo, kari kamo sa pagsugata sa iya. Batunan ninyo ang iyang anak, ipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Katulog kapunta ni Kristo na nagtawag sa imo, kag ang mga angkeles magdulong sa imo sa tuyo ni Abraham. Batunan ninyo ang iyang anak, ipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Ginoo atagi siya si kapabuhayan na dayon, kag sinakan siya si kapawa sa gihapon. Batunan ninyo ang iyang anak, ipatubang ninyo siya sa Diyos na labing mataas. Sa imo mga kamot amay sang kalukoy, amang kinatugyan, amang utod na si Lydia. Nagasaliti kami, naubod sa tanan na napatay kay Kristo, pagkabangkawon siya sa katapusan ng adlaw, agod ang kabuhi upod kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sa tanan ng mga kaayuhan na imo ginhatag sa iya sa sini kinabuhi. Subong tanda sa imo amayno na kaayo sa amang tanan, kag timaan sa paghiupod sa mga santos nila kay Hesus Kristo. O maluluyon na Ginoo, talupang na kami, kapamansiin ang amang pangamuyo. Buksin ang ganaan sa paraiso, kag baligi kami ng mga nabilin sa pagtupay sa isa kag isa. Sa mga pasalit sa pagtuo, tugtog na kami tanan, mapilita kay dira kay Kristo sa pagkupot sa imo, kag sa amang mga utod sa walang sing katapusan. Pinapangayo na manilis sa imo paagi kay Kristo nga amang Ginoo. Amen. Atagi siya Ginoo sa pagkabuhayan na dayon. Sasinakan siya sa kapawa ng wala siyang katapusan. Kamay pa nga magpabuhay siya sa pagkilali. Amen. Kamay pa nga ang iyakala kag ang mga kalat sa tanan ng mga tumulukan at kaliwan sa kaluoy sa Dios magpabuhay sa pagkilali na dayon. Amen. Ang Ginoo yarat sa inyo, Kagayaan sa iyo. maluluyon na Ginoo. Imo na kinaluan ang pagbago sa mga nagakasuko. Imo kinapagpamatsian ang mga pangamuyo sa mga paminuboson. Pamatsiin ang imo katawhan na nagapanawat sa imo sa ilang kinahanglan. Kapabagura ang ilang paglaon sa imo kaayo, awalay katapusan. Kabilisnan kamo sa Diyos na makagagapot sa tanan, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalata ang misa, nakad kamo sa pagkilali ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kakondolen sa iyo kami. Ang pangalan niya lagi
gave your mother, our beloved Auntie Lee, to us. There is nothing in this world that can really lift us up out of this pit of sorrow, hallowed by death of our loved ones, especially of our parents and at this time of Auntie Lee. But perhaps one thing that can help us feel this emptiness is the heaps and heaps of happy memories and the welling up of the spirit of gratitude that launches us on the continue to discover and to share in the true meaning of life, which Auntie Lee, together with Ivy, had demonstrated in their own lives. Yes, I have had my fair share in the taste of the true meaning of life whenever I came home to visit your home at the time. It is like enjoying the taste of a ripe fresh star apple, or mango, or blackberry. A cup of coffee, or a glass of Coca-Cola, while relaxing and conversing in the veranda of your home. And Auntie will always be there in your sweet smile and words of welcome. And most often, this will include a call for Imam. And yes, I am especially grateful to both Ivy and Auntie, and finally for the reception held at your house after my ordination, way back on the 23rd of December, 1976. That was 50 years ago. Auntie must have been the one among the busiest and most concerned persons on that day. I am forever grateful. Yes, I join you in the memory with gratitude to the Lord, the 98 years of life Auntie and I join you in thanking her for her kindness, her simplicity, her joy, her encouraging presence with wisdom and patience, and her steadfast faith in the Lord. And I join you in the only consolation that can lift us up in this time of great sorrow. And it is our hope in the risen Lord. Auntie has proved her faith and trust in the Lord, and the Lord will take good care of her. I am sure she could say with St. Paul in his second letter to Timothy, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for this appearing. We have prospered to the Lord as we have entrusted all our beloved dead to the goodness and mercy of the Lord. We believe that she now enjoys the peace and happiness in God's presence with Ivy and all our relatives who have gone ahead of us. I celebrate Mass for her eternal rest today here in Japan. May her life continue to inspire us to continue to live our life as best as we can with faith and trust in the risen Lord. May God bless us all. Iyak na among family. I want to express our sincere thanks and gratitude to all those who have helped us, supported us during this time of period, from our extended families, in-laws, cousins, and hindi ko tayo ma-mention, for all those your presence make us feel so comfortable and loved. So sa tanan ng mga Valeria, Mission, Pijunlay, mga office-mates na mga nasiraan naman, mga classmates, batchmates, na hindi ang nagtatapong, no, natulong din pasalamat sa inyong mga presensya at pagkalangkan
Thank you.